Amen. So, purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, so, uulitin ko po yung aking pong litanya tuwing tayo po ay may pagtitipon. Ito pong ating gathering, ang intention po nito ay para magpalakasan. Kami po bilang isang iglesia, nais po namin na ma-encourage kayo kahit papaano makabahagi kami sa inyo ng mga ilang pagtuturo dahil alam namin yung hirap din ng task ng ating paghayo, pagtuturo, ang pagtatag ng iglesia. Napakahirap po na trabaho yan. Kaya dito po, ito po ay naisip namin para somehow ma-encourage kayo. So, ang ibig pong sabihin, ito po ay hindi po to venue ng debate. Amen po ba? Kaya dito, hindi po namin sinasaklawan anuman po ang inyong mga doktrina. Dito po, we just impart. Ngayon, kung nakikita ninyo na makakatulong sa inyo yung pag-aaral, then well and good. Pag hindi naman, so isang tabi nyo lang. Okay? So ngayon, ang atin pong pag-aaralan ngayon, alam ko namang lahat kayo dapat alam ito. Bilang isang Kristiyano, bilang pastors, mga manggagawa, and even members, dapat maging malinaw kung ano ang Ebanghelyo. Pakitaas nga po ang kamay ng mga pastors. Sige po, bilangin ko lang po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, meron tayong 14 na mga pastors dito. So, mahalaga kasi, bilang isang pastor, especially mga manggagawa, dapat maging malinaw sa atin ang Ebanghelyo. Ang una kong tanong sa inyo, mga kapatid, I want your, gusto ko yung audience participation. Baka po pwede nyo ibahagi, kahit na very brief lang. Ano ang pagkakaintindi mo sa Ebanghelyo? What is the gospel? Sige po, anybody? Sino po ang pwedeng mag-share ng kanyang natutunan? Ano ang pagkakaintindi niya sa Ebanghelyo? Especially mga pastors. This is very important. Kasi isipin nyo what if, kung may problema, kung mali yung gospel na dala-dala mo, what will be the effect? Sa'yo at sa congregations na tinuturuan mo. So, mahalaga na dapat isettle natin. Ang gospel kasi meron siyang mga underlying principles. Meron siyang mga importanteng keyword na hindi dapat mawawala yon sa pagtuturo ng Ebanghelyo. Otherwise, kulang, kapos, at hindi mo mai-impart ng tama yung Ebanghelyo. Okay, so I want an audience participation. Sino po rito yung magiting na pastor na tatayo in behalf of his church na ipapaano? Kahit sige po, mamaya naman po makikita naman po natin ano po yung mga importanteng, mga dapat ating tandaan sa pagkapahayag ng Ebanghelyo. Sige po, si Pastor, ano nga uli? Baluyod, ano? Baluyed, okay. Baduyin, okay. Sorry po, Baduyin, okay. Pastor. Gospel is a voice of God concerning about the kingdom of God. Okay. Teaching about the kingdom of God regards to the mission of Jesus Christ, which came to this world to redeem human beings. Okay, thank you po, Pastor. So, yun, may mga nabanggit na mga major components si Pastor sa tungkol sa Ebanghelyo. Anybody? Sige po. Sige, tayo po.
Okay. So, obserbahan niyo po yung mga major keywords. May mga nababanggit sila na mga importanteng keywords ng gospel. Okay. Sige po. Sino pa po? Okay, thank you, Pastor. Okay. Sino pa po? Gospel po ay the good news, the message concerning Christ and the kingdom of God and salvation. Okay. Sige, mga importante po yan. Anybody? Yun lang po ba? Okay. Tama po yun, ano? Nabanggit yung... ang gospel, first and foremost, mga kapatid, it's not about us. It's about God. Kasi minsan nagtatanong ako sa iba kung ano ang gospel. Kaya nga dapat linawin, ano, especially ng mga pastors, linawin ito sa mga miyembro. Kung ano, minsan magpa-survey kayo sa church ninyo. Gumawa kayo ng assessment, what is the gospel, pasagaton ninyo sa Kanya. Makikita ninyo doon kung ano ang pagkakaintindi na sa Ebanghelyo. Minsan, meron nga ako natanong noon the gospel is about yung the gospel of Matthew, the gospel of Mark, the gospel of John, the gospel of... ganon lang pagkakaintindi sa gospel. Meron namang isa, ang gospel is about the creation of God, ganito, and so on and so forth. So, nalilihis. Kaya nga minsan mag-evaluate kayo sa churches, baka mamaya hindi na naintindihan yung Ebanghelyo. Alam nyo, ang Ebanghelyo kasi, meron niyang mga importanteng principles or importanteng truth about our God. It's about God. Unang-una, we are talking about the grace of God. Pangalawa, sa gospel, tinalakad dyan yung tinatawag na the justice of God. Pangatlo, sa gospel, pinag-uusapan dyan yung the power of God. Pinag-uusapan din sa may gospel ay yung tinatawag na righteousness of God, the kingdom of God, and the Son of God. Kapag wala yung mga major component na yung sinabi ko sa inyo sa pagtuturo ng Ebanghelyo, dispalinghado yung gospel. Lalo na pag inalis ninyo si Jesus Christ sa gospel. That is the worst thing. Amen po ba? Uulitin ko. The power of God, the justice of God, the grace of God, the righteousness of God, the Son of God, and the kingdom of God. Importanteng key points po yan pagdating sa pagtuturo ng Ebanghelyo. Ngayon, pag sinabing justice of God, we are talking about the judgment of God. Bakit kaya may judgment? Noong tinuro ni Apostle Paul ang gospel sa Book of Romans, nag-start siya doon sa Romans chapter 1, a list of God's wrath. Okay? Kaya nga, pag pinag-usapan natin ang gospel, wag na wag ninyong aalisin yung wrath of God. May mga churches na kapag nagpe-present ng gospel, sabi nila, wag mo natin pag-usapan yan, wag mo natin pag-usapan about kasalanan, kasi baby pa yan. Teka muna, paano niya naintindihan ng gospel pag inalis mo yung tungkol sa kasalanan? Paano niya naintindihan yung gospel pag hindi niya naunawaan yung wrath of God about sin? Amen po ba? When we talk about the justice of God, we are talking about the wrath of God. We are talking about the judgment of God against unrighteousness and every lawlessness against the will of God. Amen po ba? Pag binawasan mo, isa man sa mga major component nito, ang gospel, it is weak. It will become weak. Ngayon, kaya nga, when we talk about the justice, the judgment of God, kailangan pag-usapan natin yung sinfulness of man. Importante yan na yung tinuturuan ng Ebanghelyo na makita niya parang salamin ng gospel na makita niya yung kanyang sariling karumihan at makita niya yung kabanalan ng Panginoon.
Makita niya yung ginawa ng Panginoon. Pag hindi niya nakita, pag hindi mo na i-present yung sinfulness of man through the gospel, ay hindi niya makikita yung grace of God. Hindi niya ma-appreciate yung grace of God kung gaano kasi kayaman ang grace of God. Amen po ba? Ganyan ba tayo mag-present ng gospel? Or, kasi tignan po natin ito. Sabi ni Apostle Paul, nag-start siya sa Romans chapter 1 about the gospel. Alam naman po ninyo, I do believe na lahat kayo ay binasa niyo ang book of Romans. It's about the gospel. Ang ganda ng presentation ni Apostle Paul about the gospel. At nag-start siya sa ganitong statement. Sa may verse 1, binanggit niya doon kung sino yung author of the gospel. Ang tawag nga ni Apostle Paul is the gospel of God. Kaya nga, it is not about us. It's about Him. It's the gospel of God. The author, the authority of the gospel, heavily based upon the author. Ang gospel ay may sarili siyang authority. Kung ang naipipreach mo ay totoong gospel ng Diyos. Okay? Sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 1, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God. Huwag niyong kakalimutan yan, kapatid. May power ang ebanghelyo, enough na power, hindi mo na kinakailangang dagdagan yan, kapatid, to save a soul. Amen po ba? Ang power ng gospel ay hindi nakarest sa strength ng tao, hindi ito nakarest sa galing ng pastor na magturo. Bakit nagiging powerless ang gospel sa panahon ngayon? Why? Maaaring nahaluan. Sa halip na mag-rest sa power ng Panginoon, na sufficient enough to save a soul, itong si pastor, maraming pamamaraan eh. Yung style niya, o kaya yung binabase niya sa eloquence niya, yung galing niyang magsalita. I'm not talking about homiletics. Kailangan natin ng homiletics sa pagtuturo. But, pag ang presentation mo ng gospel ay nagre-rely ka sa mga pamamaraan mo, sa mga technique mo, sa galing mo magsalita, o baka naman iba ang motibo natin sa pagtuturo ng gospel. Baka naman nagtuturo ka ng gospel kasi ang gusto mo, maritin yung mga tao para dumami yung mga tao, kaya hindi ko sabihin yung ibang mga truth about the gospel. May mga ganyan eh. I know a church, isang mega church sa Amerika, na alam kong kilalang-kilala ninyo. Mega church. Ang dami nila, sobrang dami, libo-libong dumadalo kada Sunday. Alam niyo kung anong tip? Hindi siya napipreach ng about kasalanan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo eh, kung defective from the very beginning ang presentation natin ng gospel, what do you expect ang impact niyan sa congregation? Amen. Okay. So, it's all about the power of God and a demonstration of the righteousness of God. Yan yung mga hinihintay ko kayo ng mga sa mga sasagot eh. Okay? Huwag ninyong kakalimutan, ang gospel is a demonstration of what? Of the power of God and of the righteousness of God through the Son of God. Kaya nga puro si God yan eh. Amen. At yung pagdating ng kaharian ng Diyos. That is all about the gospel. Okay. So ngayon, tatandaan po natin yung mga importanteng element na yon. Para makita po natin ang power of God o yung the power of the gospel, kailangan muna natin maintindihan yung kasalanan. Ngayon, mga kapatid, minsan alam mo may mga preachers, iniiwasan niya yung about sin sa pagtuturo. Tama ba yon? Dapat nga, ituro mo yung kasalanan eh.
Pero hindi mag-i-end doon lang. Dapat, pag itinuro mo yung gospel, kasi part talaga ng gospel ang sin eh. I-deal talaga ang sin. Pero dapat makita yung ginawa ng Panginoon. Doon mag-i-end, hindi lamang sa kasalanan. Kaya walang problema kung ituro mo man yung kasalanan. Actually, basahin niyo Romans chapter 1. Ang tindi nun. Mamaya babasahin natin yon. Ang tindi ng presentation ni Apostle Pablo, paano niya pinound yung gospel. Dinictate niya muna doon, inisa-isa niya, pagkahaba-habang listahan about the sinfulness of man. Seryoso ba sa harapan ng Diyos ang kasalanan? Mga pastors. Isa lang sumasagot eh. Parang tutul kayo sa sinasabi ko, mga pastors, I'm talking to you. Seryoso ba ang kasalanan sa harapan ng Diyos? Kasi kapag kayo, hindi kayo naniniwala dyan, paniguradong congregation, ganun din. Kapag pinalabdaw mo ang gospel, apektado lahat ng truth about the gospel. Okay? So, nagpe-present tayo, pag hindi natin finalo yung pattern na ibinigay sa atin ni Apostle Paul, nagpe-present ka ng another form of gospel. At alam nyo naman yan, sinabi yan sa Galatians chapter 1. Let him be accursed. Let him be anathema. Pakasumpain siya pag nagpe-prevent siya ng ibang ebanghelyo. Huwag ninyong i-distort ang gospel. Ang gospel is powerful enough. It rests upon the power of God, not on the power of man. Tatandaan niyo po yan. Okay? So we just follow the pattern na sinet sa atin ng apostles. Okay? So, minsan, ito pa ang isang verse, pag pinag-usapan yung kasalanan, tanongin ko kaya, what is sin? Para magkalinawan tayo rito. Kasi pag hindi ninyo nakita yung seriousness ng sin, panigurado, may malaking epekto ito sa inyong pagtuturo. What is sin? Sin is curse, yes. Ayun maganda yung sinabi ni Pastor Baduyen. May na-violate, no? May na-violate na commandment ng Diyos. Okay. O ano pa? Mamaya makikita natin kung ano yung dapat ninyong makita kasi nagpipreach tayo eh. Humahayo tayo sa mga tao. You should know, you should understand kung ano ang problem of man. Kabilang tayo doon noon, once upon a time. Tayo mga makasalanan. Amen pa ba? Tayo ay produkto ng Ebanghelyo. Lahat kayo ay witnesses ng power of God. Amen pa ba? Witness ba kayo? Parang duda kayo sa sinasabi ko, no? Hindi kayo sumasagot eh. Kayo ay mga witnesses ng kapangyarihan ng Diyos. The fact na kayo ay naligtas, na benefitan kayo ng gospel. Okay. What is sin? May mga nasabi na yung ibang mga kapatid natin. What is sin? Linawin natin to, especially mga pastors. I'm calling the attention of every pastor. What is sin? Gawa ng kasalanan, yung kasalanan. Ano po? Minana. Minana na kasalanan. Ano nga yung kasalanan? Ano nga yung minana? Okay. Hindi ko naririnig. Maganda yung sinabi niya. Mamaya, diyan tayo pupunta. Okay? Okay. Meron kasi iba, medyo kayo, huwag kayong mahiya na sumagot. Kasi yun nga, kaya tayo naririto ngayon para mag-aral. Para ma-strengthen kayo sa pagtuturo ng Ebanghelyo. Para ma-hit ninyo yung mga importanteng keywords.
Okay? Uulitin ko, ang gospel is powerful enough to save to save a soul. Hindi mo na to kinakailangan ng galing mo. It rests on the power of God. Okay? Ang kailangan mo lang ay ituro mo yung mga vital components ng gospel. At dito tayo mag-umpisa. Para maintindihan ninyo ang grace of God, kailangan nyo muna maintindihan ang wrath of God. Kailangan nyo muna maintindihan yung justice of God, yung judgment of God against all ungodliness and lawlessness. Dapat nyo muna maintindihan yan. Kasi you will never appreciate the grace of God. Kayo bang lahat ay naniniwala sa grace of God? Amen. Oh, kaya nga kayo narito dahil sa grace of God eh. Okay. So, meron kasing iba, minsan nagbabrowse ako sa internet. Ang sagot niya, alam niyo kung paano niya, ano ang thinking niya about sin? Ang sin is just wrongdoing against somebody. Oh. So, ibig sabihin, ano kasi yung wrongdoing, nakagawa ka ng mali. No? Ayun ang ibig sabihin ng wrongdoing eh. Ganun lang ang kanyang pagkaka-define ng kasalanan. It is just a wrongdoing. Failure to do what is right to your neighbor. Ganun lang ba ang kasalanan? Alam mo ito, listen very carefully. Pag tinanggal ninyo si God sa eksena ng kasalanan, it is a total failure. Kasi ang kasalanan is an offense against God. Against a personal God. That is sin. Secondary lang yung tao. Nagkakaintindihan tayo. Kunyari, maglagay ako ng example. Kunyari, may asawa ko, nakiapid ako. Sino ang unang-una kong inoffend doon? Asawa ko? O yan, ano? Kunyari, nangutang ako. May mga Kristiyano nangungutang, di nagbabayad eh. Nangutang ako. Tapos talaga namang may intention ako hindi ko babayaran. Sa tingin mo, kayo na unang-unang nagkasala. Tatandaan ninyo, ang sin is a grievous offense against a holy God. Uulitin ko, sin is a grievous offense against a holy God. Huwag ninyong pababawi ng kasalanan. Naalala nyo yung favorite verse ninyo? I think Isaiah 53 yata yun eh. Yung sinabi ng Panginoon na hindi naman maikli ang kamay ko para abutin kayo sa inyong pangangailangan eh. Hindi naman bingi ang aking taingan para pakinggan ko ang inyong mga dalangin. Kaya lang sa dami ng iyong mga kasalanan, ibinaling ko sa malayo ang aking mukha. Tama? Sin is a serious matter. At kinakailangan niyang maipresent ito ng tama para maintindihan ninyo yung justice of God. Ito yung nawawalang element sa pagtuturo ng gospel. Nakalimutang ituro yung wrath of God. Nakalimutang ituro yung justice of God. Amen po ba? Kumusta po, Pastor? Kumusta sa inyong pagtuturo ng gospel? Overemphasis yung grace of God? Pero nawala yung justice of God? Kulang siya. Hindi mo na i-present fairly ang gospel. Okay. So ngayon, tatandaan po natin, ang kasalanan ay hindi lamang hanggang human level. It is a primary offense against the creator of all things, against the author of life. Okay? So ngayon, kaya nga sinabi nga ng Panginoong Yesus, referring to the Holy Spirit in John chapter 16 verse 8 to 11, and when He comes, He will convict the world concerning sin, concerning righteousness, and concerning judgment. Iyan ang pangunahing layunin ng pagpunta ng Holy Spirit dito. Ituro niya ang patungkol sa kasalanan kasi lihis na ang knowledge natin about sin. Lihis na yung knowledge natin about righteousness. Hindi na nga natin alam i-distinguish yung righteousness of God and righteousness of men eh. Hindi natin alam i-distinguish. Saan ang dividing line nun?
So, it's all about the judgment of God, the righteousness of God, and sin. Thank you po. Okay. So, concerning sin, because they do not believe me, na ang Panginoong Hesus lang ang tanging pag-asa ng isang makasalanang tulad natin na mahango sa lahat ng ating lawlessness. Concerning righteousness, sapagkat ito ang regalo ng Panginoon sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya nga, it is a demonstration of God's righteousness. Yung righteousness na tinanggap natin sa Panginoong Yesus, it is God's righteousness. Hindi po yan galing sa atin. Iyan po ay produkto ng Ebanghelyo. Kaya pag kayo ay nagtuturo ng Ebanghelyo at nag-fail kayo na ituro yung demonstration ng righteousness of God, kulang ang iyong gospel. Amen pa ba? Okay. Are you with me? And concerning judgment, because the ruler of this world has been judged. Ang judgment ay nai-set na ng Panginoon according to His predetermined plan. Kung kailan man yun. Na-i-render na ng Panginoon ang kanyang judgment. Darating yun. Kaya nga, yung pagpipreach ng gospel, tayo dati, kabilang tayo sa mga i-judge eh. But God has been merciful to us. Ilan tayo sa mga taong na-spare. Naka-escape tayo sa judgment of God. Okay? Kaya nga, pero the rest na hindi tumanggap sa Ebanghelyo ng Panginoon will go to eternal damnation. Okay? Mamaya, tatanungin ko to ha. Ito na pag-aralan na namin dito, alam na ng mga datihan na dumadalo rito. Saan ka na-save? Sa impyerno? O saan? Oh, very good mga aral talaga no? Na talagang tinuturo rito yan. Mamaya, lilinawin natin yan. Maraming Kristiyano, even mga pastors, ang thinking niya na tayo ay niligtas ni Jesus sa impyerno. Mali. Tayo ay niligtas ng Diyos ayon sa gospel sa puot ng Diyos. Kaya merong impyerno dahil merong puot ng Diyos. Ang impyerno is a place of justice of God. Amen. It is God's justice, ang impyerno. Kaya yung pagkakaligtas ng tao sa puot ng Diyos ay napakalaking biyaya. Amen? Yan minsan diyan nadidivide yung rightly ang Word of God eh. Pero very obvious sa may Bible, niligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo sa puot ng Diyos. Sa pungtot ni Apo. Tama po ba yung Ilocano ko? Mga taga-correct na lang po dyan. Okay. So, tignan po natin, kaya nasabi ni Pastor Baduyen, nabanggit niya isa sa mga importanteng keyword ng kung ano ang kasalanan. Ayon sa may 1 John, chapter 3, verses 1 to 10. Everyone who practices sin, what? Also practices. Okay, lahat ng kamay dito, mata sa akin makinig kayo. I want an audience participation. Okay? Huwag kayong matakot. Hindi naman po ako, wala naman pong bayad eh. Okay? Everyone who practices sin also practices what? Lawlessness. And sin is lawlessness. What is lawlessness? Oh, sin. Yes, sin is lawlessness. But what is lawlessness practically? Tama si Pastor Romulo eh. Bro. Ayan, sabi niya, na-violate ang law, na-break ang law, na-transgress ang law. Ang kasalanan, kaya may kasalanan kasi mayroong batas. Pag nagtuturo kayo ng kasalanan, at tinanggal ninyo ang batas, ligaw na po tayo. Amen.
Kaya may kasalanan dahil sinasabi yun ng batas, na violate yung batas. Naawatan. Okay. You know, ito isa sa mga purpose ng pagdating ng Panginoong Yesus, ha? You know that He appeared, si Jesus. He appeared for what purpose? In order to what? Oh, yun. Hindi para manatili sa kasalanan. But to take away sins, and in Him there is no sin at all. Okay. No one who abides in Him keeps on sinning. Bakit kaya? Pag-uusapan natin yan kasi part ng gospel yan eh. Ito yung mga hindi na ituturo sa gospel eh. Yung power of God. Tama po ba ako? Hindi gaano natuturo yung power of God eh. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang gospel is the power of God. It's a demonstration of the power of God. It's a demonstration of the righteousness of God. Hindi lamang yung nahango ka sa puot ng Panginoon. Kung hindi, ito'y kapangyarihan upang tayo'y makalakad sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Nawala yung power eh. Kaya yung gospel presentation naging powerless. Amen po ba? Kaya wag niyong kakalimutan yung pinakapambungad ni Apostol Pablo. I'm not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation. We are talking about the power of God, not the power of man. No one who keeps on sinning has either seen Him and know Him. Mamaya sasagutin natin, babalikan natin ito mamaya. Pero bago ko punta muna tayo sa maraming mga passages, hihimay-himayin natin yung gospel. Okay ba kayo? Yung mga nagmamadali, pwede na po umuwi. Joke lang po Masarap po yung ulam natin mamaya. Okay, may merienda. Okay, mag-alala, maraming pagkain dito. Ang mahalaga, mag-aral lang tayo. Okay. Little children, let no one deceive you. Whoever practices righteousness is righteous. Pag-usapan natin yan yung righteousness. As He is righteous. Whoever practices sin is of the devil. Malinaw ba? Okay. For the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared for this purpose. What? Yan. Linawin natin yan, ha? Ang pagpunta ng Panginoong Yesus is to destroy the works of the devil. Ano yung works of the devil? Babalikan natin mamaya yan. Pupunta tayo doon para makita ninyo ano yung trabaho ni Satanas na winasak ng Panginoong Yesus na major part ng tinatawag nating ebanghelyo. And no one who is born of God practices sin, because his seed abides in him, and he cannot sin. Oh, napansin niyo yun? Kaya I don't believe na sinasabi mong ikaw ay Kristiyano, recipient ka ng gospel, and then powerless ka in the presence of sin. I don't believe that. Kasi ang gospel is the power of God. Amen. Ako, masamang tao rin ako. Yung pinagkunan sa akin ng Panginoon, grabe rin yung pinanggalingan ko eh. Nakita ko, kaya nga ako witness ako eh. Witness ako sa power ng Diyos sa buhay ko eh. Kaya pag sinasabi mong hindi ka naging witness sa may power ng Diyos, eh, hindi, baka naman mali yung gospel na i-present sa'yo. Amen. Okay. He cannot sin because he is born of God. Why? Sagutin natin mamaya yan. By this, the children of God and the children of the devil are obvious. Anyone who does not practice righteousness is not of God. Period. Nor the one who does not love his brother. Okay. Punta na po tayo para maintindihan natin kung ano yung kasalanan. Okay. Intindihin natin ang kasalanan, magbigay ako sa inyo ng metaphor. Pagpalagay natin isang puno. Yung puno na yan ay kasalanan. Alam niyo ba, kadalasan, pag ako'y nagtatanong sa kasalanan,
Ang sinasabi nila, pagpatay, yung mga wrongdoings. Okay? Kahit minsan mga pastor, ganun sumagot eh. Ano ang kasalanan? Yung pakikiapid, paglalasing, pagnanakaw. Kapatid, ito yan. Kung sa isang puno, yan yun. Mga bunga lang siya. Okay? Mga bunga lang siya. Hindi pa talaga yun yung pinakaugat at hindi pa yung pinaka-trunk niya, yung pinakakatawan niya. Pag naputol yung pinakaugat niya, pag naputol yung pinaka-trunk niya, wala nang lalabas doon sa itaas. Yun yung ginawa ng Panginoon. Yun yung dinestroy niya. The power of sin. At ito yung gospel. Ngayon, ano kaya sa tingin nyo? Yung root. Ha? O yun, no? Disobedience. Ano? Explain. Ano yung disobey? The law of God. Yes. Saan ang galing yun? Okay, kaya nga ito, no? Maganda ito. Okay. Alam nyo, one time, nung may kausap akong kamag-anak ko na pastor sa Manila, nag-share ako about born again. Alam ko naman lahat kayo nagtuturo kayo about born again kasi tawag natin sa mga sarili natin mga born again. Hindi po ba? Sino ba rito hindi born again? Taas ang kamay. Sino rito ang born again? Taas ang kamay. Kasi nagdududa ako. So di ba, isipin nyo ha, lahat tayo, kiniklaim natin na born again tayo. What is born again? Yan, no? Yan yung mga very interesting na pag-usapan natin sa mga susunod eh. Pag-usapan natin yung mga basic doctrines natin. Makikita natin may problem eh. There's something missing. Katulad na lang yung kuya ko. Nung nagtuturo ako about born again, di kinikwento ko yung paano nag-umpisa. So, nag-start ako sa Genesis. Sabi ng, paano mong na-connect yung sila Eva at Adan sa born again? Napatingin ako sa kanya. Ha? Alam mo, ito yung isang problem sa pagtuturo natin ngayon. Na wala na kasi ang Old Testament. Alam nyo ba, sa Old Testament, nandoon na nag-umpisa ang lahat eh. Ang gospel is just a restoration of what was lost from the very beginning. Kaya pag tinanggal mo sa pagtuturo mo yung Old Testament, panigurado, may failure na sa presentation ng gospel. Kasi mismo yung gospel was presented even doon sa may Genesis chapter 3, sa fall of man. Yung tinatawag na proto-evangelium. Okay. So mag-start tayo. Nung ginawa ni God ang lahat ng bagay, sabi ni God, alam ko naman, very familiar kayo rito. Tanong ko sa inyo, alam ba ninyong lahat yung creation? Parang, ako kinakabahan ako, hindi kayo sumasagot eh. Alam ba ninyo yung creation? Okay. Alam ba ninyo yung Genesis? Nabasa ba ninyo yung Book of Genesis? Nabasa nyo ba yung creation? Ayan. O sigurado kayo ha. Sumagot kayo kasi kinakabahan ako. Baka mamaya meron din nagbabasa ng Bible dito. Baka hindi nyo alam yung Genesis. Baka ang paniwala mo, galing tayo sa evolution. Galing tayo sa unggoy. Pwede ka na pong umuwi. Okay. Alam nyo ba nung ginawa ni God ang lahat ng bagay? Ang common na makikita nyong remarks ni God sa kanyang creation, everything was good. What does it mean? Ha? Walang defect sa kanyang creation. Amen? Ang ibig sabihin yun, everything was good. Sin was not part of original creation. Hindi ginawa ni God ang kasalanan. Hindi siya ang author of sin. Kailan nagkaroon ng kasalanan? Alam niyo sa pagpapaliwanag niyo pag in-explain niyo ang kasalanan, pag hindi mo binalikan ng Genesis, hindi mo maintindihan ano talaga ang pinakaugat ng kasalanan. Okay. Ihimay-mayin pa natin yan mamaya. Ihimay-mayin natin yan. Ano yung disobedience na yan? Okay. So ngayon, tatandaan po natin,
ang mundong ito na ginawa ng Diyos ay hindi ito yung parang mixture ng good and evil. It was good. Everything that God has made was good. Amen? Okay. So ngayon, papaano pumasok yung kasalanan? Kaya nga, you cannot separate yung sin sa commandment ng Diyos. Okay? So ngayon, tatandaan ninyo, ito ilay natin yung underlying principle ng sin. Bakit may kasalanan? Kasi merong batas. Ano ang kasalanan? Nalabag yung batas. Pag hindi ganyan ang paliwanag ninyo sa about sin, so lumalabas ang sin na parang it is just a plain wrongdoings against your neighbor. No. Ang kasalanan is an offense against God. Okay. So dito nag-umpisa. Kaya binalikan natin yung Genesis kasi dito nag-umpisa yung kasalanan. Okay. Isama nyo to sa inyong pagtuturo para maintindihan niyo ang gospel. Okay. So sinabi ng Panginoon, lahat ng bagay, lahat ng puno, ginawa ko to para sa inyo. You may freely eat. But yung puno na yon, the tree of knowledge of good and evil, huwag yung kakainin. From the moment you eat, what? What will happen? You shall surely die. Totoo yun. Mamamatay ang tao. Okay. So ngayon, ito na po, yung fall of man. Importante sa gospel, yung fall of man. At ano yung effect ng fall of man. Okay. So ngayon, itong si serpent, tinukso niya yung si Eva muna. And then si Eva, alam naman natin yung kwento, binigyan niya si lalaki ng pinagbabawal na prutas na huwag kainin. Ngayon, ito ang sabi ni Satan. Sabi niya, totoo ba na sinasabi ng Diyos niya na huwag kayong kumain sa anumang mga puno rito? Nililito siya, bagamat ang sinabi lang ng Panginoon, very specific, yung puno na yun lang ang huwag niyong kakainin. Kasi pag kumain ka noon, you shall surely die. Okay, so si Satan, ang approach niya is always, he twisted the Word of God. Okay? He gives confusion para ma-waver yung foundation mo. And then, nung sinabi ni Abe, hindi naman, ganito, wag daw kaming kakain yan, no? Ultimo, hihipo. Pati, nadaglagan niya yung version, no? And then in verse 4, the serpent said to the woman, you will not die. Alam mo ba kung ano yung ibig sabihin ni Satan dito? Sinungaling yung Diyos mo. Ako'y nagsasabi sa inyo ng totoo. Sinungaling ang Diyos na yun, sinasabi mamatay ka, hindi ka mamatay. Ang totoo nun, ganito, makinig ka, sabi ni Satan. Pag kumain ka niyan, magiging parang Diyos ka. You will know, you will be like God, na knowing good and evil. Alam nyo ba, itong bagay na to, ang reason, this is the very root ng sin. This is original sin of man. Ito yung ugat sa puno. Dito nag-umpisa ang lahat. Anong implikasyon? Hindi simpleng ito Ang kasalanan ni Eva at Adan, hindi lang basta pumitas. Ito yung disobedience, hindi po ba, na sinasabi ninyo? Na disobey niya. Pero ano talaga yung underlying principle ng disobedience? Ano yung underlying principle? Na ganito, ikaw, by yourself, hindi mo kailangan ng Diyos, by yourself. Pwede mong irulang buhay mo. Ikaw ang bahala sa buhay mo. Ikaw ang mag-decide, ikaw ang mag-determine sa sarili mo kung ano ang tama sa paningin mo. Hindi dapat si God ang nagde-dictate ng what is good and what is evil. Ikaw yun. Hindi ba gano'n ang ginagawa ng tao ngayon? Tama? Tignan nyo yung gobyerno natin. Tignan nyo yung mga lawmakers natin. Ang ginagawa, ang tao ngayon ay nag-define na ng sarili niyang what is good and what is evil. Apart from the Bible. Katandaan ninyo, sino si God? Si God ang creator of all things. He is the author of all things. He is the definer of all things. Siya ang nag-define. Ang version ni Satan,
Hindi mo kailangan si God. Ikaw ang mag-define sa sarili mo kung ano yung tama at mali. Mamaya, pupunta pa tayo dyan. Kung ano yung implikasyon yan. Gaano na lumala, mula rito sa simpleng kasalanan ito na ay nakala mong simple, kung paano lumala ang tao. Siya na ang Diyos. Hindi na kailangan ng Diyos. Gagawin ko lahat ng magustuhan ko. Kaya nga, kung titignan mo yung pinaka-nature ng sin, it is an independence against God. Amen? Kaya mo nang patakbo yung buhay mo. Hindi mo kailangan si God. Yan ang tinuro ni Satan. Yan ang disobedience. Mamaya lalalim pa tayo dyan. Okay, so, this is the beginning of the misery of man. At nakita natin, tinaboy sila sa may Garden of Eden, at doon, kinurse ni God ang land, di ba? Dahil sa tao. Okay. So ngayon, ito yung tanong natin. Isa-isahin natin ha, himay-himayin natin what is sin para maging effective kayo sa pagtuturo. Okay. Yung oras natin, ano? Okay. What is sin? Unang-una. Okay, ganito. Listen. Di ba, dati it was good. Okay? Everything is in order. Dati, nung ginawa ni God, nung wala pa yung kasalanan, ha? Nung dumating yung kasalanan, nung nag-fall na ang tao sa kasalanan, ano ang una nangyari? Na out of order ang lahat. Dati normal eh. Nung dumating ang kasalanan, naging abnormal ang lahat. Ibig sabihin ng kasalanan is a malfunction sa function of man. Tama? Pero tingin mo ngayon, lalaki namang ginawa pero magdamit babae. Malfunction eh. Hindi ba? Napansin mo, yung lalaki, ginawa yung lalaki, binigyan ni God ng lakas, ng ano, para maging tatay siya. Anong ginawa ng tatay? Samparin pa si Mrs. Malfunction yun eh. That is abnormality. Hindi ganyang ginawa ni God ang lalaki. Hindi ka ginawa para magsugal. Yung bibig mo, yung lumalabas bibig mo, abnormal lahat eh. Yung panunungayaw, that is an malfunction sa dila. Ang dila ay ginawa ni God to glorify God. Pero ang dila ginagamit na ngayon para sa kanyang sarili. Kung ano mga lumalabas. Malfunction, abnormality. Amen pa ba? Okay. So what is sin? So, ganito no, ang nangyari sa tao, nung nagkasala siya, ganito, listen, this is very critical, ano, we are talking about the theological nature of sin. Hindi lamang basta pumatay, hindi lamang basta nagnakaw, we are talking about yung pinaka-nature niya. Ano yung nangyari? Yung simpleng pag-disobey na sinasabi natin kanina. May nangyaring matindi eh. Ito, listen. For example, ito ang tao galing sa may Garden of Eden, ito si God, ito ikaw. Nung pinalayas ng Diyos ang tao, alam niyo kung ano yung tendency ng tao ganito? Palayo ng palayo siya sa Diyos. Wala siyang power to return to God. Wala siyang power. Kaya nga sabi nga sa John chapter 6, maliban na dalhin ka ng ama sa anak, hindi ka makakalapit sa anak. Ang tendency ng tao ay yung lumayo siya sa Diyos, ang naging tendency niya na gumawa ng kasalanan, kahit hindi na nga siya tulungan ni Satan eh, na magkasala eh. Gustong-gusto na ng tao ang kasalanan. Gustong-gusto na ng flesh ang kasalanan. Gustong-gusto na ng mata ang kasalanan. Di ba chismis? O kasalanan chismis. Pag may nakakarinig kang kwento, talaga? Ang laki pa ng ano eh. Di ba? Obserbahan niyo. Incline talaga ang tao sa kasalanan. He is very much willing. Hindi niyo napansin yon? Naging instinct na sa puso ng tao ang kasalanan? Kunyari, nakasakay ka ng jeep, may nahulog na wallet. Tingin ka agad sa paligid. Di ba? Tingin agad sa paligid. Pag may nagkaroon ng pagkakataon, tapakan niya kagad. Medyo itulak-tulak niya kaunti. Hanggang sa ano. Instinct na sa tao ang paghabi ng kasalanan. Iyan yung effect ng fall of man. Naging instinct na sa kanyang kasalanan, naging willing na siya, at he is not able to return to God. He has no power.
Ang kaya nga importante, no, yung maintindihan nyo, tinatawag na total inability of man. Nabasa nyo naman siguro yung Romans chapter 7, upon discussion ng gospel, tinalakay ni Apostle Paul sa Romans chapter 7 na, hindi ko maintindihan sarili ko. Gusto ko namang sumunod sa Panginoon, pero iba yung ginagawa ko. Merong ibang nag-ooperate sa may body ko. Nagnanasa ako, pero ibang ginagawa ko, iba yung nasa mind ko. That is total inability of man. Without the grace of God, ang tao hindi siya makakabalik kay God. Amen po ba? Kaya importante sa pagtuturo ng gospel, imamagnify natin yung grace of God. Kasi iyon yung humila sa atin. Parang ganito, no? Eto, kunyari iuhulog ko to, sa tuktok ako, iuhulog ko to. Sa tingin nyo, gaano kabilis ito, pagbagsak niya? Mabilis. Okay. Maglagay ako ng isang case nito, isang box doon sa bundok, ay sa tuktok, ihulog ko. Orasan mo, gaano kabilis? Mas mabilis. Kung isang truck ng mineral water ang ihuhulog ko sa tuktok, napakabilis. Ibig sabihin, ganyan tayo, nahuhulog tayo sa abyss because of our sin. Napaka-miserable ng tao, wala man lang siyang power na bumalikwas. Wala siyang kapangyarihan na, babalik ako doon, pabaakyat, wala. Talagang tendency niya bumagsak lang. Kaso ito pang another problem. Kung mas mabigat yung kasalanan mo, mas mabilis yung bagbulusok mo. Napaka-miserable ng tao without God. Nagkakaintindihan tayo? Seryoso ba ang kasalanan? Miserable ba ang buhay ng tao? Kailangan ba ng tao ang gospel? Amen. So, at least, somehow, meron na tayo na i-establish na mga point. Kaya nga magandang ituro ang gospel, intindihin natin yung fall of man. Kung gaano kabagsik, kung gaano kalaki yung damage na ginawa ng fall of man. Okay, what is sin? Unang-una, ano ang nangyari sa kasalanan? Na-disrupt yung relationship sa Diyos. Tama? Nakita natin yan sa Isaiah chapter 59. Verse 2. Na-disrupt, nagkaroon ng separation, na dati ang tao ay nasa presence ng Diyos. Nandoon siya dati. Di ba? Ngayon pinalayo sa presence ng Panginoon. That is the effect of sin. That is the effect of lawlessness. Okay. Pangalawa. What is sin? Sabi nga ni Pastor Baduyin na, sin is lawlessness. Na-break. Sabi ni Pastor Romulo kanina. Na-break natin. Meron tayong na-break. Hindi lamang nakakumit ka ng wrongdoings. Na-break mo yung law ng Panginoon. Yung commandment ng Diyos. Nagkakalinawan po tayo doon. Nagkakalinawan po ba tayo doon? Okay. Sagot kayo sin is lawlessness. Why? Because it is a transgression. You have to see sin in the perspective of transgression. Meron kang na-transgress. Amen po ba? Kaya nga nang tinuruan tayo ng Panginoong Yesus paano manalangin. Forgive us in our transgressions as we forgive those who transgress against us. Tama? Okay. Sin is transgression. Sin is lawlessness. Hindi lang siya basta simple wrongdoing. Okay? It is breaking God's law. What is sin? Sin, bakit unrighteousness ang sin? Kasi it opposes the righteousness of God's law. Ang law kasi ng Panginoon, matuwid yan Amen po ba? The law of God is holy. Kaya lang, ang tao sa kanyang lawlessness, he opposes. Ayaw niya doon sa katuwiran ng law ng Panginoon. Gusto niya magtatag siya ng sarili niyang righteousness. Kaya nga, ang tawag doon is unrighteousness. The righteousness of man is unrighteousness. Amen? Biro mo si Satan, pakikinggan mo nga, parang nagmamalasakit pa si Satan Kahit ang tinukso niya si Jesus para pa nagmamalasakit siya. Kung talagang concern ka sa mga tao, turn this bread into wine. Hindi na nila kailangan yung ikaw mamatay ka para sa kasalanan nila. Ang kailangan ng mga tao, bread. Di ba? Ganyan ang tama. Di ba?
Kaya nga mga tao pumipila sa mga kila mayor sa mga kailangan nila bread. Kailangan nila bigas, kailangan ng pera, kailangan nila ganito. Yun, sabi niya kay Jesus, yun ang ibigay mo. Hindi yung kinakailangan na sacrifice mo pa sarili, mamatay ka para sa krus. Hindi yun. Hindi yan ang magandang formula. Tinuturuan pa ni Jesus. Nagmamalasakit pa si Satan Di ba? Tingnan ninyo. Ganyan kay Eva at Adan nga Hindi. Mas maganda yung ikaw ang magro-rule sarili mo. Ikaw mag-define kung ano yung tama at mali sa'yo. Di ba? Yung malasakit si Satan Kaya nga si Satan, alam niyo ba, sa totoo lang, righteous siya Ang tawag dyan, the righteousness of Satan. Amen. Iba yung righteousness of God. And you have to distinguish that. Amen. Merong righteousness si Satan, may righteousness si God. At tayo, ang ipinagkaloob ng Panginoon sa atin is the righteousness of God. Hinango tayo sa righteousness natin. Kasi righteousness ni Satan yun Ang tao, tingnan mo yung mga ungodly, mga nasa position, sa nakapangyarihan. Mga righteous sila. Pag makikinig ka ng maigi sa mga sinasabi nila, basta may pera sila, righteous sila. Tama ba? At nadideceive even mga Christians, hindi na nakikita yung dividing line between the righteousness of God and the righteousness of Satan. Listen very carefully. What is sin? Sin as a revolt against God's law word. Because man lives his life in his own terms. Yan po yung sinasabi ko kanina Ikaw magpatakbo ng buhay mo. Ikaw ang mag-set ng term sa'yo. Ikaw ang mag-set kung ano yung makapagbibigay ng kaligayahan sa'yo. Ikaw, hindi mo kailangan si God. You don't need to follow God's law. Ikaw ang mag-set. You can be your own God. Yan ang temptation ni Satan. Hindi ba ganyan ang ginagawa ngayon ng mga tao? They are setting their own terms. Basta ito ang gusto ko. Pati nga yung mga iba sister, di ka na dumadalo sa church Ay, hindi. Nanonood naman ako sa TV. Nanonood naman akong preach sa TV. Gumagawa siya ng sarili niyang style. Di ba? Nagde-define siya ng sarili niyang term. That is original sin of man. He is defining his own terms. Hindi na yung God's terms. Amen. So, ano yung sariling term? A life totally determined by himself. Okay. Exactly, kung pag-aaralan nyo to, exactly, ganito ang ating lipunan ngayon. Okay. Magbe-break po tayo mamayang 11:00. Okay. What is sin? Pagpatuloy natin. Sin is a redefinition of good and evil. Hindi po ba? Tama? Kasi iyan yung in-offer ni Satan. No, you will be like God, knowing what is good and evil. Ang ibig sabihin nun, kasi sino ba talaga nag-define? Brothers and sisters, listen. Sino ba ang nag-define ng what is good and what is evil? Si God Alam niyo ba, ang Bible, dito mo makikita kung ano ang tama at kung ano yung mali Amen? Kaya lang, yung temptation ni Satan, hindi mo kailangan ng Biblia. All you need is yourself. Amen? That is sin. Redefinition of what is good and what is evil. Okay, what is sin? Sin is evil. Why? Because it deliberately overthrow God's will. Ayaw mong si God ang uupo sa buhay mo. Ayaw mong si God ang magro-rule sa buhay mo. Ang gusto mo yung sarili mong will. Ang gusto mo, ikaw yung sarili mong boss. Ikaw yung king na luluklok sa trono mo. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Tama ba? Okay. So what else? Okay, nalagpasan. Sin is a declaration of independence from God. Iyan ang kasalanan, iyan yung theological nature of sin. Ang tao, kumakawala siya doon sa Diyos niya. Ayaw ko sa paghahari mo. Gusto ko by my own. Iyan ang sin. Kaya nga, in other words, what is sin? Sin is a kind of life
outside God. Amen. Yan ang kasalanan. Hindi lamang yung pumatay, yung nakiapid. Bakit mo kasi nagagawa yung mga yon? Kasi gusto mo ng buhay na pagbigyan mo yung sarili mo according to your pleasure. Amen. So, it is a life outside God. What is sin? Sin is another version of law. Kasi si God ang nagbigay ng law, isasantabi mo yon, ay, hindi ako ang gagawa ng sarili kong batas. Another version of law. Okay? What is sin? Sin is another version of life. Kung titignan mo, kung susumahin mo lahat-lahat, ano yung epekto ng temptation ni Satan sa atin? Nagkaroon buhat nun. Buhat ng tinukso o binunsod ni Satan ang tao sa pagkakasala, ang tao ay nakagawa na ng sarili niyang bersyon ng buhay. Another version of life na ang tawag sa buhay na yan na ginawa ng tao apart from God is a life of death, of sin and death. Yan po yung buhay ngayon ng sangkatauhan. A life of sin and death. Hindi po ba? Anong ibig sabihin ng talatang iyon? Nakasama na sa buhay ng tao ang kasalanan. Amen. Okay. So tingnan ninyo, no? Bakit nasabi natin the redefinition of good and evil? Kaya nga sabi sa Isaiah, woe to those who call evil good and call good evil. Binaliktad na, no? Upside down. That is perversion of sin. Na-pervert niya. Nalayo ang tao sa normal function niya. Nag-malfunction ang tao. Kaya nga tayo mga kapatid, magpipreach tayo ng gospel. And then iiwasan mo yung kasalanan. What do you expect sa tao? He will remain in his malfunction. He will remain in his abnormality. Mananatili siya na out of order ang buhay niya. Sa gospel ay ituturo mo ang tungkol sa kasalanan para makabalik siya sa tamang order. Amen pa ba? Amen pa ba? Ang gospel ay dumating para iset uli in order lahat ng ginulo ni Satan. Nagkakalinawan tayo? Okay. Kaya nga, ang nakakalungkot kasi ganito, no? Dapat alam natin atakihin yung gospel sa mga tao. Pag naintindihan mo yung sinful nature of man, maintindihan mo na ang kasalanan ay naging integral part na ng buhay niya. Sa lahat ng kanyang kinikilusan, sa kanyang buhay, sa kanyang happiness, sa kanyang pleasure, sa kanyang freedom, sa kanyang exercise ng profession, sa kanyang hobby, obserbahan ninyo, lagi nandun yung kasalanan. Part na ng buhay ng tao ang kasalanan. Yan ang naging problema. Yan ang buhay na naging resulta ng paglabag doon. Nagkaroon na ng another version of life ang tao. Amen? Kailangan na. Ang kasalanan ay tinatawag na natin siyang buhay. Ang kasalanan ay tinatawag na ngayong happiness. Ang kasalanan ay tinatawag na ngayong pleasure. Ang kasalanan ay tinatawag na ngayong freedom. Baliktad. That is the effect of sin. Binaliktad niya lahat. Yung nakikita niyong buhay ng mga tao ngayon sa paligid ninyo, mga kamag-anak niyo, kaeskwela niyo, mga best friend ninyo, baliktad ang buhay. So ngayon, bakit tayo tinawag ng Panginoon to preach the gospel? Para ipakita kung ano yung babalikan ng tao. Amen? Okay. So, tignan ninyo kung gaano ka-pervert yung isip ng tao ngayon, kung gaano nabaliktad. Alam niyo ba ngayon ang tawag nila sa abortion sa Amerika? Oh, my body, my choice! Sino ka para hadlangan mo, ako, pakailaman mo kay body ko ito, this is my choice, gusto kong ipa-abort. Yan ang tawag nila sa abortion ngayon. Hindi na nila natawag ng murder. Sa may Bible, tawag yan murder Tama? Pero sa kanila, my body, my choice. Oh.
Ang galing lang i-redefine, ano? Okay, ano pa? Sabi nila, yung maging ano ka, yung express mo yung ano mo, yung kalaswaan mo. Meron pa nga ako napanood very proud siya na ang gusto niyang katalik kay mga bata. Sa media, sa Amerika. Very proud pa siya. Birayin mo yun, ano? Ang tawag kasi nila dyan, freedom of expression. Kaya nga minsan pati mga advertisement, halos kita na kaluluwa, di ba? Ano lang, pinapakita lang naman, lotion lang naman. Bakit kasama pakipakita yung kaluluwa? Di ba? Freedom of expression. Pati minsan sa mga paggawa ng mga movie, kasama na yun eh. Hindi mo napapansin, pag nanonood kayo ng mga movie, mga Hollywood movie, kasama doon yung mga, pati ba naman yung mga bed scene? Amen. Di ba? Minsan nga, di ba common kayo makakita pag pagupit ka sa may barbershop, makakita ka ng mga poster doon ng mga sigarilyo, o yung lantad yung kaluluwa. Sigarilyo lang ang pinopromote. Anong kinalaman mo sa may kaluluwa ng tao, ang babae? Merong nandoon yung kasalanan eh. Yun yung mga anyo ng kasalanan. Okay. So ngayon, ang tawag na ngayon sa immorality, at tawag na ng mga tao ngayon ay alternative lifestyle. Huwag mo kaming pakialaman. Pare-parehas lang naman yan eh. Ngayon, binubura na nila yung gender eh. Sa Europe nga, pinanganak ang babae, pinanganak ang lalaki, diyan lang muna sa birth certificate mo. Pero pag lumaki ka, you can decide kung anong gusto mong gender. Kaya ang mga magulang sa Europe, kinakailangan kung may anak ka, you are obliged by the government na mag-provide ka ng 2 uri ng damit, pang lalaki at pang babae. Para habang lumalaki yung babae, yung anak mo, maisip niya, ay, lalaki ako, babae ako. So, yung gender mo, wala na yan. Ikaw na ang mag-decide. Nakita niyo yung perversion kung gaano sana bumagsak yung kasalanan ng tao? Yung simpleng pagpitas na yon. And then here comes the church, hindi niya alam tungkol sa kasalanan. Hindi na tinuturo yung kasalanan. Natatakot baka kasi umalis. Tithe giver pa naman, baka umalis eh. Hey! Gospel nga ba dala niyo? Baka naman church niyo talaga yung tinatayo ninyo, hindi church ng Panginoon. Kasi kung church ng Panginoon Diyos yan, you have to preach the gospel as is. At ididil mo ang kasalanan. Amen. Okay. Ang tawag na ngayon sa homosexuality is expression of love. Narinig ko yan mismo kay Boy Abunda eh. Meron silang panel noon ng puro mga LGBT, lahat ng mga Sabi ni Boy Abunda, paano mo may express yung love kung hindi kayo magkatalik? Tama kung paanong perverted ng isip ng tao. Baliktad na, upside down na. Yan ang kasalanan. Okay? Another version of life na hindi yun yung original life na binigay ng Diyos sa tao. Isang uri ng buhay na tinatawag na a life of sin and death. Sabihin nga po ninyo, a life of sin and death. Yan na ang buhay ngayon ng mga tao. Kaya nga kailangan ng mga tao ang gospel. Okay? Ang idolatry ngayon, ang tawag na nila dyan ngayon, iyan na ang bagong term nila ngayon. Kaya nga pumunta ka sa National Bookstore. Punta ka sa religious section. Nagulat kasi ako one time eh. Pumunta ako National Bookstore para maghanap ako ng mga libro. Mga Christian book. Pagtingin kong ganun ba, merong mga kulto doon, merong voodoo, merong witchcraft, merong sorcery, merong Buddhism, yun pala, ang idea pala nila is multiculturalism. Iba-iba mga religion lang yan, pero isa lang Diyos natin. Ha? Kita nyo kung gaano kabaliktad? Ang laki ng problema. Malaki bang problema ng lipunan? Kung hindi natin alam ang mga problemang ito, how can you preach the gospel? Okay? Ngayon, nasobrahan na sa human rights. Ang bata ngayon, hindi mo na pwedeng sawayin. Sa Amerika nga, hindi na po pwedeng mapagalitan lang child abuse na. Human rights na yon. Meron nga isang teacher na natanong lang yung anak niya, yung bata kung may tatay ba Aba, nagwala na yung magulang. Sumugod na, dapat humingi ng apology. Tinanong lang naman. Kasi baka nakalimutan lang isulat.
Ganon. Yung abuse na daw yun, child abuse na daw yun. Ay, nasobrahan tayo sa human rights. Amen po ba? Pag hindi nyo nakita ang problem ng yung mga human rights advocates, wala na kasi humanism na sinusulong nila, hindi na yung gospel of God. Eh. Okay, ngayon, balikan natin yung illustration natin kanina. So, eto na ngayon yung puno. Yung lahat ng alam ninyong kasalanan, yung pagpatay, pakikiapid, pangangalunya, pagsinungaling, pandaraya, yan ay mga bunga lamang yan. Yan ay mga produkto lamang nung temptation ni Satan kila Adam and Eve that you will become like God, knowing good and evil. That is the very root. That is the original sin of man. Pero, ngayon, ito na po tayo ngayon. May another version of life na tayo. Na ikaw, ang Diyos, malaya kang gagawin kung ano yung gusto mo. You can do whatever you want. Amen. Kung butasan ko yung tenga ko, kung ilang butas man yan, butasan ko rito, lagyan ko ng mga hikaw kung saan-saan dito, tatuan ko, pati mata ko, tatuan ko, baguhin ko yung face ko. Akong bahala sa sarili ko kasi this is my body, this is my choice. Ganyan na. May sarili na siyang version ng buhay. Ngayon, ikaw, isa kang pastor, magpipreach ka. Pag hindi mo alam ito, hindi mo alam yung problem ng tao. Amen? Malalim ang problema ng tao. Gumawa na siya ng isang uri ng buhay na hindi na i-prescribe ng Diyos. Pag hindi mo nakita ang tao na malfunction na sa original purpose ng Panginoon, magpe-fail ka sa pagpapatuturo ng gospel. Okay? So, kaya nga, tatandaan po natin, ang pagpunta ng Panginoong Yesus, ang pagpunta ng Son of God, major component ng gospel ay yung reversal. Gaya ng sinabi kayo na sa 1 John chapter 3 verse 8, the one who practices sin is of the devil. For the devil has sinned from the beginning, and the Son of God appeared for this very purpose, what? To destroy the works of the devil. Ano yung works of the devil? Yung ginawa kila Eva at Adan. Nananganak and sin entered into the whole world, for all have sinned. Pumasok na yung perversion, pumasok na yung malfunction, sinira na yung lahat ng order na ginawa ng Diyos. Nung una sinabi niyang it was good, ngayon it was bad because of sin. Malala ba? Malala ba? Kailangan ba ng tao ang gospel? Ano ang dapat nating i-present sa gospel? Una, dapat ma-address yung problem of man. Yan ang primary concern ng gospel. Okay. So ngayon, magbe-break po muna tayo. 11:10. Mag-break po muna. Meron pa, sa bagay, mag-ano muna kayo, mga gusto mag-CR. 5 minutes lang. Tapos mag-resume kagad tayo. I got alone from before